Son of God and living word, Jesus, Jesus, you're all I want. Wonder. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy. You are so holy, holy, holy. You are so holy. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy. You are so worthy, worthy, worthy.
my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all
are so worthy, worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Different journeys, one testimony. Hello, hallelujah. Hello! Good morning! Kamusta po mga ka-followers, mga ka-avid viewers ng Daily Life Sharing? Real life? Real talk. Real life. Yes, hallelujah. Yan talaga ang tunay na tinatawag na real na real. Amen. Yan. Walang ano yan, walang sugar-coated. Hello, Ate G. Hello, Pastor Hello po, Mel. magandang tanghali po sa ating lahat. Yan. Yan, ang saya, di ba? Dati nag-iisa lang ako, ngayon may kasama ako. Ayan, Ate G, bati ka naman. Ayan, magandang tanghali po dyan sa ating mga manunood sa Daily Life Sharing. Kami po ay bumabati ng maganda at maliwanag na umaga, tanghali, hapon sa inyong lahat. At binabati ko rin po ang aking mga kababayan dyan sa Iloilo City. Yan! Kayo po ay aking iniimbitahan na manood ng Daily Life Sharing. At syempre po, ang ating mga staff ng Cheryl's Laundry. Yan! Andyan sila ngayon. At ang ating Aroma Sofisticada. Yun! Hallelujah! Kami po ay nag-iimbita sa inyong lahat na manood at mag-share at mag-tag ng ating
programa ngayong hapon. Wow, Pastor Ruel! Yes, magandang hapon po. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na manood at patuloy na mag-share, like, and comment po sa ating mga nanonood. Kumusta po dyan sa The Hub of Christ Naik? Yan, Pastor Ruel po ng The Hub of Christ Naik. Ako po ay pumunta lang dito. I-check ko lang sana yung aircon. Pero nakasama na tayo sa daily life sharing. So, good afternoon po. Yan. Wow! Salamat Ate G, salamat Pastor Ruel for coming with us. And syempre mga kaabangers from different part of the globe. Yan, kamusta na po ang lahat ng mga taga-London? I've seen some names that are already in our comment section. And we have a lot of friends coming from Abu Dhabi. Wow! Yay! Hello everyone! And to our friends from Malaysia. Yan. And we also have viewers coming from US of A. Yes! Pastor Samuel and Pastora Salve Suruela. And nandyan na rin po sila Sister Digna Penile ng London. At mamaya, nandyan na rin po sa mga atin pong mga viewers na nagre-replay, especially mga viewers natin coming from international. Yan, nanonood po ng replay ang mga taga Malaysia. Good afternoon, good evening. Ano man po ang panahon at season dyan sa inyo. Ayan, syempre hindi mawawala ang mga taga Bisaya. Nako, kanina ko pa nakikita ang mga taga Sibulan, Negros Oriental. At nandiyan na rin ang isang taga Negros Occidental, si Pastor Morris. Yun! Ang mga taga Cebu, nandiyan na rin. Nakita ko na rin ang mga taga Cebu, mga taga Iligan, mga taga Nueva Ecija, mga taga Isabela, at ng mga taga Paranaque. Nako, Luzon, Visayas, at Mindanao po ang naaabot ng ating daily life sharing. Hindi lang po Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang si Luz Biminda ang naaabot nito. Naaabot din nito ang buong mundo. Dahil tayo ay global. Ayan. Hello, Sister Carmelita Dexter, Sister Flor de Lisa Raquel, Maria Cristina Di Torres Adan, at syempre, ang kapatid ni Pastor Dong na nasa Abu Dhabi. Hello, Sister Rosalinda Campoy. Si Ate Angie, partner, halika na. Namiss kita. At nandyan din ang kanilang friend na si Sister Maribel Yang. Andyan din kanina si Jelly ng US of A. Nakita ko rin siya kanina. Hello, Sister Carolina Isaig, ayan ng Malaysia. Wow! Ang dami nating kabangers ngayon. Ate G, pwede ka bang magbasa ng ilang comment nila? Amen! Andito rin po ang ating kapatid na si Sister Carmelita Dexter ng Australia. Woohoo! At sa ating mga kababayan dito po sa Manila. Yon. At salamat naman at umaraw na ngayon kaya mabilis po tayong nakapasok sa DLS ngayon dahil wala na pong baha. Wow. Yan. At sa ating mga karatig na mga kabayan po dito sa Manila, magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga ka-churchmate, no? Andito sila Pastora Yolanda, andyan din po si Sister Wing Molera. Magandang tanghali po sa inyo. Marami pong mga kapastoran na naririto po ngayon. Ayan, mag-invite pa po, mag-share at mag-tag. Mga taga Batangas yan sila, nandyan na. Mga taga Cavite, mga kasamahan ni Pastor Well. Nandyan na. Mga taga Manila, yan. Nandyan na ang mga taga Tuhi, Batangas. Nandyan na ang mga taga Lipa, Batangas. Nandyan na, may nakita na akong taga Indang. Ayan, Indang, Cavite. Meron na rin ako nakitang taga Calamba. Ay, galing. Lahat ng taga
taga Paranaque, ang dami rin nila. Yan, syempre. Tatanungin din natin itong ating pastor na biglang Yes. naisalang. Kamusta po ang inyong simbahan sa Naik? Salamat po. Yun, kami po sa The Hub of Christ Naik ay talagang pinagpapala kahit na bumaha nung nakaraan, pero tuloy-tuloy pa rin po ang gawain ng Diyos. At para po sa kalaman po ng lahat, kami po ay may nalalapit na water baptism this coming August 30. At kami po ay merong, actually yun po ay 11, pero maaaring matuloy po ay 7. 7 po na ibabaptize po sa The Hub of Christ Naik. Yan. Wow. At ang isa pa pong magandang balita, with collaboration po ng government ng NAIC, ay kami po ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-preach ng 15 minutes sa eskwelahan kung saan malapit po kami. At tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-preach ng 15 minutes doon po. Pagkatapos ng kanilang flag ceremony, maghahayag po tayo ng Word of God doon po sa eskwelahan na malapit po sa ating simbahan. So yan po ang magandang balita na ginagawa ng Diyos sa The Hub of Christ Naik. Wow! Talagang pinagpala ang mga lingkod ng Panginoon. Wala talagang naglingkod sa Panginoon na hindi niya pinagbubunga ang mga gawa. Yun! Kaya naman ngayong umagang ito, hindi, hapong ito, syempre dahil ako ang nag-shout out, nagbabalik ang mga originals! Ang pagbabalik ng mga originals! Ayan! Pastor Dong and Pastora May Campoy! Ang saya-saya sa ating programa. Amen! Yes, ang saya-saya. Malayo man, malapit pa rin! Yun, praise the Lord. Wala talagang malayo sa mga nagmamahal sa kay Yun, Kristo Jesus. praise God. Mga ka-daily Amen. live sharing, nagbabalik kaming muli na mag-asawa. Galing po kami ng La Union, Ilocos, Cagayan, Tugigaraw at Isabela. Isang linggo lang namang paglalakbay. Halata bang pagod? Ay, hindi! Tama nga naman kayo pag sinabi niyong pagod. Pero, ang nagpapatayo sa amin, ang nagpapaupo sa amin, ay ang gawain ng Panginoon. Amen. Umalis kami rito, bumabagyo. Pagdating namin, wala na. Salamat sa Diyos. Actually, kahapon ay na-delay ang aming flight. Kaya kami po ay naglakbay muli by land. Salamat kay Pastor Morris at Pastor Azali na ever ready ang sasakyan para makapag-abot ng maraming buhay. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, salamat ng marami sapagkat ang mga lingkod ng Diyos, Pastor Azali, Ate Angie, si Leia, talagang hindi nila pahinahinto ang programa kahit wala tayo. Ang saya-saya. Kaya kung ako sa inyo, samahan nyo kami dito. Ang programang ito ay hindi para lang sa amin. Para sa inyo ito. Ang saya naming Pastor Dong. Makitang kayong lahat ay naglilingkod kay Kristo. Si Pastor Sally, nakasama namin siya sa daily live sharing. Sa cellphone lang, imaginein mo. Sabi ng mga anak, nako mama, huwag kang mawawala sa daily live sharing kasi bumabait ka eh. Sabi, Pastor Dong, dito daw sa daily live sharing, ang mama nila ay nabanat, binat, bunot, bakbak. Eh, ikaw ba naman na magkaroon ng nanay na karatista? Hindi ka ba naman matakot? Pati asawa, natatakot karatiste. Pero, salamat sa Diyos, napakahiwaga ng Panginoon. Ang hindi natin kayang abutin ng Espiritu Santo. At nang dahil dito, ang ginawa ng Panginoon kay Pastor Azali, silang mag-anak, naging consistent sila na umattend. And together, as one family, they are serving the Lord through daily life sharing. Glory to God. And now, both of them are serving as pastors. And not only that, brothers and sisters in Christ, they already pioneered a church in their hometown in Bacolod City. Wow, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, salamat din sapagkat naging mission accomplished. Nakapunta kami doon sa pamilyang muli ni Brother Ray sa La Union. Nakalimutan ko yung lugar. Sa dami. At hindi lang yon. Good news, mga ka-daily live sharing. Ang ating simbahan sa The Hub of Christ, Abulog, ay may nag-donate ng 1,500 square meters. Yon. At pasisimulan na nilang itayo ang ating simbahan. Wow. Ang simbahang ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Tama talaga, no? If we start right, do it right, build it right,
we will end up right. Yes. Amen. Mga ka-daily life sharing, ang habang si Pastor Dong ay umaawit sa ating lahat para sa Panginoong Jesus, nais kong sabihin sa inyong lahat, kung ano man ang iyong kahilingan ngayon, naniniwala kami, answered prayer ka. Amen. Dahil ngayon ay panahon ng mga answered prayer. Amen po ba? At higit sa lahat, ang pagdating namin ng Tuguegarao, Cagayan ay nag-celebrate ang aming bunso, Golden Birthday! Happy Golden Birthday, Pastora Mega! Ang aming SL, yan, nag-golden na siya. Patanda na kami, bunso eh. Kung 50 pataas, what would you expect? Ayun. Kaya salamat sa Diyos. At ngayon, nais din namin ipaabot ang aming pagbati sa lingkod ng Diyos. Happy 87th birthday, Brother Mike Velarde. Pagpalain ng Diyos ang iyong buhay. Lalo kang lumakas at palawagin ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Amen. Pastor Dong, habang ikaw ay umaawit, nais kong hamunin ang lahat ng mga nakaupo na ngayon. Isulat ninyo nga sa comment box ano ang mga nais ninyong ipanalangin sa Panginoon. Isulat niyo po dyan at mamaya ay atin niyang isasama sa panalangin. Aawitan tayo ni Pastor Dong. Ito'y original song, original composition ni Jedediah Campoy. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, di pababayaan man. At sasamahan tayo ng bisita natin, kapatid natin. Magjujuet ng magkapatid na Campoy. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, di pababayaan man. Panghahawakan ko mga salita mong totoo, lalapit ako sa mahabagin mong trono. Isisigaw ko kadakilaan mo, dahil sa'yo alaya ako. Hawak mo ang bukas mo, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, di pababayaan man. Panginoon, sa oras na ito ay patuloy namin pinauubay at pinagkakatiwala ang bawat sandali at himpapawid. Pagpalain mong lahat ng mga manunood at makikinig. Lord, bless those who watch this Lord program, O God, and let them learn and know who really you are in their life and in our life. And through you, Lord, because of this, you blessed us
to be a blessings to others. Thank you, Lord, for blessing each and every one of us right now. Thank you in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, mga ka-daily life sharing. Salamat sa Diyos sa napakagandang gagawin niya ngayon sa ating lahat. Hello, Marco. Praise God. Ang galing umawit ni Tita JB Campoy. Yun. Miss you all. Na-bless ba kayo sa pag-awit nila? Aawit pa silang muli, mga kaibigan. Pero bago sila umawit, papakilala muna natin ang ating, hindi naman siya bisita. Siya ay kadugo, kalaman. Magkapatid po sila. Sabi ni Pastora Marivic na iiyak na kaagad ang iyong beshi. Ang aking partner, bakit ko ba siya naging partner? Kasi sila naman talaga ni Pastor Dong ang naiwanang magkasama noong pa, nung ang kanilang mga magulang ay nagkahiwalay. Sila naman talagang dalawa. At nung napangasawa ko si Pastor Dong, isinali niya naman sa akin si Pastor Dong. At eto na, bumabati na, sabi ni Jolly Jel, hello, Pastor Dong, Pastor May, and Tita Kina. Amen. Tama, Ate Angie, hindi kayo kailanman iniwanan o pinabayaan ng Panginoon. Bumati po kayo, Ate, Tita, kapatid, at partner ko, Joaquina Bayona Campoy. Good morning po. Good morning, Pastor Dong. Good morning. Pastora May, my partner. Good morning po sa lahat. Saan mang sulok ng mundo, thank you po for watching Daily Life Sharing. And I would like to say thank you. And it's a big opportunity for me to be a guest for the first time. Thank you so much sa lahat ng aming mga kapatiran sa Abu Dhabi, sa Dumaguete, sa ang sulok man ng mundo. Welcome po to Daily Life Sharing. Yeah. Hello, Pastor Alex Soto. Nasaan bansa ka ba ngayon? Hindi ko alam kung nasaan bansa ka ngayon. Kung nasaan pa kaya ngayon, salamat. Sama-sama nating i-share, i-like, i-invite ang ating mga kaibigan, mga kapatid. At matuto tayo sa kwento ng magkakapatid na ito. At Sabi syempre, ni Maribel Yang, hello, Kina. Tawa-tawa Hello. tayo ulit. Sabi naman ng iba, babaha ng luha. Well, as expected, ihanda natin ang ating mga sarili, mga kaibigan, mga kapatid. Si Pastor Dong ay mayroong isi-share ng konti sa atin. Gaano ba kahalaga ang pananalangin? At ano ba naman ang saya ng maging answered prayer sa iyong mga panalangin? Yeah, kasi the greatest prayer is an answered prayer. Wow! That's the greatest prayer, Isulat nyo Pastora. sa comment box, the greatest prayer is an answered prayer. Yeah, talagang ang dami nagpipray, Pastora. Napagod na sila, walang nangyari. Kasi Ngayon, hindi answered. Oo, kasi hindi answered. Kaya yung panalangin ng isang anak ng Diyos na hindi man niya iniisip, sabi ng 1 Kings chapter 3 verse 13, kahit hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo. Wow, grabe yon. Kahit hindi mo hiningi, so ibig sabihin, hindi pa sumagi sa isip mo. Ang iyong mga hinahanap, hinihingi, alam na ni Lord. Wow. Kaya nga, sabi nga ng 1 Peter chapter 4, di ba, verse 9 na ang kanyang pag-ibig ay nagtatakip ng marami mong kasalanan. Oo, tinatakpan ng marami mong kasalanan. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, kaya binigay niya ang kanyang buhay. At dahil sa pagbibigay ng kanyang buhay, I tell you, brothers and sisters, lahat ng iyong kasalanan nung magsisi ka, nagbalik loob ka sa Diyos, lahat ng iyong mga kasalanan ay nilinis niya ng kanyang dugo at ng kanyang buhay. At nang ngayon ay nang ikaw ay nakipag-isa sa Kanya, ikaw ay pinatawad na para bagang di ka nagkasala. Wow! Wow, yan ang Hallelujah! greatest prayer is an answered prayer, Amen! Pastora. Naalala ko dati, sabi Oo. sa akin ni Pastor Dong, Ma, ipinapanalangin mo rin ba ang pamilya ko? Yun. Kasi buong pamilya mo, pamangkin mo, apo mo, nasa Panginoon na. Oo. Bigla akong nag-isip, bakit di ka ba nananalangin? Yun, oo nga, oo. Binalikan ako ng tanong. At purihin ang Panginoon. Ayun. Dahil ang unang naabot si Rosalinda Campoy,
Tapos sumunod si Mama at nung kami nagsimula sa Paranaque, ang harvest namin ay si Ate Angie. Yun. Yan. At nung kami nagpunta ng Abu Dhabi, na-harvest namin ang aking partner. Yun, Yan. talaga naman. Pastor Dong, gaano kalalim sa iyo na answered prayer ka nga? Alam mo, Pastora, Aha. ang pinaka-answered prayer talaga, si Lord sa buhay ko. Yan. O kasi nung ikaw ay kinatagpo niya, pinagpala niya, ang una talagang makakasilong, makakakita ng lilim ng iyong pagpapala ay ang mga kadugo mo. Oh. Alaga naman! O, Pastora, di ba yung bubong? Ah. May lilim yan. Kadugo, ah? Oo, kadugo. Pastor, sandali lang, ah. Oh, sige. May nagko-comment dito, eh. Okay. Kadugo mo siya. Oo. Sabi ni Pastora Gaynel Balaba, parang ang magkamukha po ay si Pastor May at ang ating kapatid na speaker. Partner! Ay. Nakakatuwa Oo, naman. yan. Si Ate Angie, yan. Ano sabi ni Ate Angie? Nauna na kaming umiyak dahil sa answered prayer na si Ina. Her greatest dream. Oh, di ba? Sandali, bago kayo sa conclusion. Okay. Yan. Alam mo, mga kaibigan, mga kapatid, itong magkapatid na ito ay magkasunod. Di ba? Yeah. Magkasunod po sila. So, Pastor Dong, bago ko interviewin ang ating kapatid, pwede mo bang ipakilala? Oo. Ano ang hindi mo makakalimutang kwento ninyong magkapatid? Mga kaabangers, nako, Diyos ko, makwento ang buhay niyan. Elementary pa lang kami niyan. Elementary pa lang kami niyan, ay ako po yung batang naghahanap ng sinong tutulong sa akin. Kung bagas Bisaya pa, kinsay mo tabang na ako, oy. Oo. Nag-grade 1 ako, nag-grade 2. Talaga nakapasa ako. Sa grade 3 ko, kasi 2 years ang gap namin. Sa grade 3 ko, duha kay gayon man kung grade 3. Oy, ikatulos, usa na ako nakapasa. Oy! O, dalawang grade 3, pangatlong pagka-grade 3, saka ako nakapasa. Kaya naabutan niya ako. Naging classmate ko siya sa grade 3. Yun ang hindi mo makakalimutan. Yan ang hindi ko makalimutan. Nako. Oo, kaya kami nagkakatulungan. Oh. Ayan, Nako, ganun ang nangyari. may foundation na tayo mga kaibigan. Kung sa pasimula na nagkakatulungan na sila, ngayon naman, Pastor Dong, Aha. tahimik ka muna dyan, ha? Sige. Pwede kang tumawa, Ayan. pwede kang umiyak. Pag sinabi kong kakanta kayong dalawa, kanta lang kayo, ha? Ano ba kakantahin namin Usahay, ito? isang kanta nga ng usahay. Usahay. Sige nga, isang kanta ng usahay. Usahay. Nagadamgo ako. Na ikaw at ako nagkahigugmay. Ngano damguhon ko ikaw, damgun sa kanunay sa akong kaminga. Ala. Usahay nagamahay ako, nanong nabuhi pa ning kalibutan. Ngano kitiyaw-tiyawan ang gugma ko kanimo kanimutan. Usahay nagadamgo ako, na ikaw ug ako nagkahigugmaay. Ngano damguhon ko ikaw, damguhon
sa kanunay sa akong kamingaw. Usahay nagamahay ako, nanganong nabuhi pa ning kalibutan. Nganong Gitiyaw-tiyawan ang gugma ko kanimo, Mukhang malalim ang mensahe ng inyong awit, partner. Diyan kaya tayo magsimula sa kwento na yan. Hindi ko Ayan. naintindihan dahil Bisaya, pero nararamdaman ko sa puso ko na meron siyang malalim na kahulugan sa buhay ninyo. Ang Tagalog noon, minsan. Nangangarap ako. Hallelujah. Ano pa? Okay. Ano pang meaning? Na, Minsan nangangarap you and kayo. I. Mhm. Ah, Ano, partner, ikaw na sumagot. Usahay, minsan, Mhm. nag-dream ako, ayan. nangangarap, nag-dream Mhm. na ikaw at ako ay magsasama pa rin. Oh. Di ba? Nagkasama na nga kayo ngayon. Live na live sa Daily Live Sharing. Real life, real talk, real people. Ang nangarap noon ngayon ay magkasama na. Bago tayo pumunta sa buhay ninyo ngayon, sabi ni Amy Delphine, good day po Pastor Dong, Pastor May, at least kahit baha dito sa amin, bumabaha naman ng papuri sa ating online. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng mga Bisaya, para daw kundiman ang kanta ninyo, kasarap pakinggan. At ang sabi ni Ate Angie, yan yung pangkinabuhi sa singing contest. Diyos ko Lord, nakakaiyak. Grabe. Hallelujah. Praise the Lord. Minsan ay nangarap kayo. And dito po pala palagi ang kanta ni Mama at Papa ko dati, Ems Acosta. Hello sa Japan, kay Ben Nakashima. Sa lahat ng mga Bisaya, andito na si Maria Sol. Paki-play mo kay Mama para marinig niya ang magandang kwento ng buhay nila noon. Hallelujah. Partner, minsan ay nangarap kayo. Yes. Ano po ba yung naaalala mong kwento ninyo noon na kaya ka nangarap nung bata pa kayo? Okay. Unang-una sa lahat, kami ay hindi kami na nagkaroon ng magandang buhay nung maliliit pa kami. So, lahat kami talagang dumaan sa butas ng karayom para lang mabuhay. So, ang naalala ko, nung mga bata pa kami ni Pastor Dong, nung nag-aaral pa kami, dahil nga sa sitwasyon ni Pastor Dong, lagi ko siyang pasan-pasan pag tuwing pumapasok kami sa eskwela. Then dahil nga kami ay walang-wala, tuwing recess namin, nagkakatinginan lang kami ni Pastor Dong. Dahil ang mga kasama namin ay kumakain na, recess time. May baon. May baon sila, kami wala. So nagtitinginan lang kami, nagkakantahan lang kaming dalawa doon sa ilalim ng puno ng mangga. Then after that, dahil sila kumakain, pag lumulunok sila, lulunok na lang din kami. Kasi nga, ang sarap na ng nila, recess time. So itong si Pastor Dong, siguro naawa dahil mas bata ako sa kanya, sabi niya, Ding, hintay ka lang dito. Hindi ko naman akalain na yung puno ng mangga, aakyatin niya. So, in short, umakyat dun siya sa puno ng mangga at nung dumating siya sa taas ng mangga, hindi ko naman alam na umakyat na siya. Sabi niya, Ding, Ako naman, tingin, nasaan na yung kapatid ko? Hanap ako ng hanap. Ding. Sabi ko, wala na akong ibang titingnan sa baba, kundi sa taas na lang. So, ang ginawa ko,
tumingin yung ulo ko sa taas. Di nakita ko siya dun sa taas. Ang hindi ko alam, paano siya biglang nakaakyat doon sa sitwasyon niya. Oh. So pag-akyat niya doon, nangunguha ng mangga at binabato sa akin, o ding, kain ka na. Oh. Yan na yung recess time namin, nung time na yun. Talaga. Yun ang isa sa mga naalala ko, partner. Naiiyak na ako. Yan yung ano. Kaya pala mangga ang pinabili ko kanina, may lansones pa. Papa! Para sa hindi nakakaalam, for the information of everyone, Pastor Dong is a person with disability and he's using crutches. May saklay siya. Paano kang umakyat ng mangga? Bakit ka naman umakyat ng mangga? Pilay ka na nga. Kung nahulog ka, di napilayan ka. Naku! Pastora, pag tinatawag ng tiyan, malakas naman ang kamay ko, maliit ang katawan ko, kayang buhatin ng mga kamay ko yung katawan ko. Oh. So, kahit ang pa ako gaganyan-ganyan, pag inakyat ko, hinawakan ko yung mga sanga, Naku. maiksi ang mangga doon. Na may Partner, bunga. hindi ka ba sumisigaw nun? Sumisigaw. Sabi ko, bumaba ka na. Sabi niya ganun. Oh, sige, bababa na ako. Pagbaba niya, partner, parang bulate. Sabi na katawan niya, ganun. Parang bulate. Pero pagdating naman sa baba, gas-gas na yung dito niya. Yung dibdib. Pero makakain lang kami, partner. Oh. Ganyan ang buhay namin. Ganyan ang... Pastora Zali, ikaw na kayo mag-interview dito, ha? Grabe naman, nakakabagbag kalooban naman yan. Yung pinsan ko rin, Pastora. Meron kaming, Parang pahirapan na tatong kwento na to. yung pinsan ko rin, Pastora, Ano meron ba? din kapansanan si Ricky Campoy. Kami naman, umakyat kami sa Bayabas. Yung aming sangang inuupuan, parehong nandoon kami. Naputol yung sanga, nahulog kaming dalawa. Nahulog ako! Talaga naman! Mga ka-daily live May sharing. kapansanan din niya. Pastor, sabi ni Pastor Samuel kanina, muntik daw siyang makatulog nung kumakanta kayong dalawa. Ngayon naman, nagpapaiyak na sila. Ngayon, nagpapakaba, umakyat na sa punong kahoy. Pambihira naman. Yung isa pa naming experience na magkapatid, yung isinakay ko siya sa bike, Pastora. Kasi Nagbike. Sino nagbike? ako nagbike, nanghiram ako sa kapitbahay namin. Kasi papasok kami, malilate na kami. Kila Chupaking. Napapagod na rin ako kapapasan sa kanya. Pinapasan mo siya. Pinapasan ko siya Partner, pupunta. kaya pala pareho tayo ng dibdib Oo. partner eh. Partner, kaya nga ako hindi lumaki, tumangkad, dahil kapapasan sa kanya, Nako, partner. mga anak, mahalin ninyo ang tita ninyo. Grabe. Sabi ni ate kasi nakakaya nila. Umiyak na lang kayo ng umiyak. So, ang ginawa ko, partner, nanghiram ako ng bisikleta. So, sabi ko, ay, salamat. Hindi ko na siya papasanin this time. So, sinakay ko siya sa bisikleta, partner. Dito siya sa likod ko. Ang saya-saya pa namin. Bisikleta, kanta-kanta. Maya-maya, sabi ko, bakit gumagaan yung bisikleta ko, partner? Nako! Nagulat ako, paglingon ko, wala na yung kapatid ko. Nandun na siya sa malayo. Partner, sabi niya sa akin, Deng, hinulog mo ako. Nako, partner! Binalikan ko siya, partner, ang layo na niya. Kaya yun, isa yun sa experience na hindi namin makakalimutan. Nako! Yung bunso kong kapatid, Ana, nako, Pastor Dong, babasahin ko lang yung sabi ni Ayumi sa Japan. Naalala ko nung nandito kayo sa Japan, sabi mo sa akin, Pastora, umalis ako sa likod niya kapag aakyat sa hagdanan nila Erica. Sabi niya, bakit po? Kasi maninipa yan patalikod. Nako. Sabi ni talaga. Rosalinda, Parang Parang ahas siyang si Kuya, ang bilis gumapang daig pa ang normal na tao. Sabi ni Pastor Erica, hindi po tumangkad, pero kaganda niyo po. Wow! Partner, sabi nila kanina, kamukha mo raw si Pastor Hadasa. Oh! May nagsabi naman, kaya pala kaboses siya ni Lydia. Parang nasa lahat ng katangian ng mga anak ko. Wala man lang katangian ng nanay. Ako ang tunay na nanay. Pangpas na yan. Sabi ni Sister Rose Socias, ano sabi dyan? Tapos, partner, meron pa kami yung sumasali kami ng kantahan. Dahil yun ang aming panginabuhi. Ha? Ulit? Panginabuhi, partner. Ano ibig sabihin? Pangkabuhayan. Pangkabuhayan namin yun. Kasi nung time na
Syempre, mahirap lang kami. Wala kami makain. Walang magulang. So, walang magulang. So, kaming dalawa nag-iisip kung ano yung gagawin namin. So, sabi namin, kumakanta ka, Pastor, di ba? Kumakanta din ako, di ba? So, tara na, punta tayo dun sa radio station. So, pumunta kaming dalawa, nagpalista kami. Tapos? So, nung nagpalista kami, syempre, tanggap kami. Nung lumabas na yung result ng kantahan, siya ang champion partner, ako ang second. Wow! So, nagkapera kami. Sabi namin, wow, ang bilis lang pala ng pera dito. May pambili na kami ng bigas. May pangkain na kami. Then, after a week, sabi na naman namin, tara, balik tayo dun. Madali lang pala ang pera dun. So, bumalik kami, partner. Tinanggap pa naman kami. Hanggang sa ako na naman ang champion, siya na naman yung second. So, kuha ulit kami ng pera. Ang saya-saya namin. May pangkain na naman. Yahoo! Ginawang hanap buhay ang singing contest! Nako, partner, eto na. Pang-anim na beses, bumalik kami. Sabi na ng radio station, wala nang mga kampoy dito. Sarado na. Give chance to others. Hindi na kayo pwede makapasok. Ang lungkot namin dalawa. Hindi na kami nakakanta. Wala na kaming pambili ng bigas. Nako! Talaga naman, Ayaw na. maabilidad Oo. para mabuhay, umakyat ng puno. Oo. No, hindi na makakyat ng puno kasi gasgas na kumanta naman. Kumanta. Ano naman ang pangkanta nyo noon dati, ha? Marami. Marami. Ano yung ipinananalo ninyo dalawa? Hallelujah. Okay. Meron kaming kanta. Kanya-kanya kaming kanta, partner. Sige. Ako, yung mga Eva Eugenio. Syempre, kapanahunan ko yun. Yung mga sawing palad. Ako si Max Monroe. Yun yung mga kanta namin. Mga sawing palad, mga Rainbow Connection. Yun Ano yung ba mga naman? kanta niyan. Sawing buhay na nga kayo. Oo. Kinanta niya pa, sawing palad. Kasi partner, yun yung mga kailangan yung kakantahin mo, yung makadamdamin. Oo. Kasi nga, para mapapanalo mo talaga. Magkano daw every panalo? Oh. Hindi naman gaanong malaki. Yung time na yun, 500 pa. Malaki. 500 pesos, pero nakakabili na kami ng bigas Ang at dami. tuyo. At Wow! yun. Nasaan ba si Ate Angie nun? Wala na si Ate Nasa Angie. Maynila na. Nasa Walang Maynila kwenta na. Iniwanan na kami ni Ate Angie. Iniwanan na niya kami. Kami na lang ni Pastor Dong yung bumubuhay dun sa twins namin. Kapatid. Hanggang kinuha sila. Overqualified na daw kayo magkakapatid sa singing contest. Kaya nga, hindi na kami tinanggap. Ayaw na nila kaming tanggapin. Talaga naman. Ano naman kumusta naman ang inyong mga awards nung kayo nag-aaral ng elementary? Teka, tanungin ko nga, ano yung kwento nung inabutan ka niya? Inabutan mo pala siya. Oo. Paano yun? Kasi ganito yon. Dahil nga sa kapansanan niya, minsan talagang hindi... dahil sa kanyang kapansanan at saka minsan, nangungopia lang kasi to partner. Naalala ko dahil pareho nga kaming kampoy. So, ang upuan namin, nasa harapan ako, siya laging umuupo sa likod ko. Oo. Ngayon, pag tuwing exam partner, niyuyug-yug niya yung upuan ko sa likod. Sabi niya, anong Yung answer? sagot, anong sagot? Anong answer? Anong sagot? Ako naman, ginaganon ko lang yung papel ko hanggang sa nakapasa naman siya na nakapasa, partner. Ayan. Pero pagdating naman sa math, siya naman yung niyuyug-yug ko. Tulungan lang nga kami, partner. Kaya masaya nung araw na nag-aaral kami ng elementary. Tapos sumasali na naman ako dati ng mga Sa eskwelahan. kantahan. Ako Sumasali na na ako ng declamation contest. Sandali bago ka sa declamation. Parang kinakanta mo daw ba yung kung liligaya ka sa piling ng iba? Yes. Sabi ni Pastor Marimic. Of course. Ano ba yung kanta na yon? Isang Kung praise na. liligaya ka sa piling ng iba. Wag na! Kung ang nais mo ay kaming niya. Tama na! Wag ka talagang Huwag kang liligaya sa piling ng iba. Mga awiting bigo. Ay! Mga ka-daily life sharing, ito ang resulta ng wala ang magulang.
Buhay ang magulang pero absent. Ang resulta ng kasalanan, mga anak ang naaapektuhan. Yes. Sabi ni Marco, nakaka-bless talaga ang gawa ng Panginoon. Tunay na pagpapala kayo sa nakararami. Hallelujah kayong magkapatid. Sabi ni Pastor Yolanda Hiyaw, wow, edi Hall of Famer pala kayo sa singing contest. Maliban doon sa declamation, ano naman ang ginagawa mo sa declamation? Ang magaling mag-memorize yung kapatid ko. Ang haba-haba. Pero wag mo na akong pasampulin na. Basta yung mga Romeo and Juliet, wala na Ay. sample. Yan yung mga declamation ko. Nakalimutan na. Lagi ako nananalo at syempre naman, dahil sa declamation na yon, nanalo din naman ako ng beauty contest. Dahil sa kantahan, sa declamation. Nangiray na siya. Yun naman ang nagdala sa akin. Anong Kaya high ako school? naging Miss High School. Ikaw na talaga! Kaya pala, partner tayong dalawa! Tawa ng tawa si Carmelita Dexter. Nako, Tukso, layuan mo ako. Bayuhin nyo. Fatima Awi, sample nga. Wag na daw po, Wag sabi na. niya. Nakalimutan na daw po eh. Nakalimutan ko na pero talagang yun yung aking winning piece. Romeo and Juliet. Bigo na naman yan, di ba? Oo. Para kang sisa-sisa style. Kabiguan, lumayas ka na, panalo na si Kristo. Ayan. Hallelujah. So, sa madalit sabi, nung nag-high school ba kayo, magkasama pa rin kayo? Yeah. Yes. Hanggang sa makagraduate kami ng high Magkasama school. kami. Partner, kwento mo nga sa akin, kasi one time, nung nandun kami sa inyo, itinuro sa akin ng asawa ko, kasama ng mga anak namin, yung lugar na shortcut ng sementeryo. Yes. Kasama ka bang lumalakad doon? Oo. Pati Kasama ikaw? siya. Oo. Sa sementeryo? Oo. Doon kami nag-shortcut. Doon ko siya pinapasan. Kasi kung doon kami dadaan sa Kalsada. highway, napakalayo. Tapos ang bigat niya, di ba? Dahil sa niya, kuba niya. Oo. So, pinapasan ko siya. Nag-shortcut kami doon sa sementeryo. Yun. Yun yung daanan namin para papunta kami sa Eskwelahan. school. Nako, panibagong iyakan na naman ito. Oo. Kanina tawa na, ngayon iyak na naman. Nako, grabe naman. Kaya pala, sabi ko, ang tanong sa akin ng mga anak ko, di ba natatakot si Papa dumaan sa sementeryo? Sabi ko, tanongin niyo siya. Sabi ni Pastor Dong, doon pa nga ako nahihiga eh. Ano? Tahimik doon. Sabi niya, pag napapagod daw siyang maglakad, humiga na lang daw siya sa At saka sementeryo. minsan, doon kami sa sementeryo nagpa-practice ng kantahan. Ng kantahan. Oh? Dala-dala niya yung gitara, kumakanta kami kasi nga nagre-ready nga kami doon sa di ba, yung contest ng kantahan. Tapos bigla kaming hindi na pinapasok. Pang-anim na. Ang lungkot niyo nun, Ang saya-saya pa naman namin, nagkakantahan kami, nasa sementeryo, doon kami nagpa-practice. Oh. Tapos, nung kakanta na sana kami, wala na, sinarado na yung, hindi na kami pinakanta. So, ibig sabihin, nag-isip na lang ulit kayo ng panibagong lugar. Paano kayo kikita? Oo. Bali, nakakatulong din yung mga kamag-anakan, nagbigay din sila ng mga tulong kasi talagang walang-wala Yung mama ko, yung papa ko, wala naman that time. So, kami lang, kailangan naming mabuhay. So, Kami magkakapatid, parang nakapila. Parang train. kailangan naming mabuhay. So, kailangan naming gamitin yung aming mga talents. So, kailangan nating ipagmalaki kung anong meron tayo. Ayun. Tanungin ko nga kayong magkapatid, nung mga panahon na sobrang hirap, di ba? Dumating ba kayo sa punto na sinisi niyo magulang ninyo? Dapat nandito sila eh. Meron ba kayong, ikaw muna, partner? Ako, nung time na nagkahiwalay si mama at saka si papa, syempre, bata pa kami. So, marami kaming tanong. Dahil nakikita namin yung mga kapitbahay namin, buo naman sila, okay naman sila, may mama sila, may papa sila. Kami wala. Wala si mama, wala si papa. So, nung time na yon, maraming tanong. Minsan, umiiyak na lang kami, sinasabi namin, bakit hindi kami pareho sa kanila? Bakit sila kumpleto? Bakit kami hindi? Pero kahit naman sa ganun na nangyari, hindi naman kami nawalan ng pag-asa. Kumbaga, tuloy-tuloy kaming
nagpe-pray kasi si Papa that time very religious, eh. yun. So nakikita namin kay Papa na kahit mahirap kami, tuloy lang, pray lang. Kaya yan yung natutunan namin kay Papa na yung mapagdasal. So yun, lagi lang kami nagdadasal, and then ang nakakaganda pa doon dahil kami magkapatid, walang iwanan. Kumbaga nagtutulungan kami, lalo na kaming dalawa ni Pastor Dong kasi halos magkaedad kami, magkasunod kami. So alam namin kung paano kami maghahanap buhay, kung paano namin tutulungan yung mga kapatid namin, tsaka yung sa magulang naman namin, kahit gano'n na nangyari sa kanila, masakit man, pero wala naman kami magagawa eh. Buhay nila yon, tsaka anak lang naman kami. So, wala. Kung anong meron, yun na lang. Yun na lang ang inaano namin. Sa'yo, Pastor Dong, dahil ikaw pa ang may kapansanan. Ako, sa akin ang matindi. Mahirap, puro tanong, walang sagot. At syempre, nagkaroon ako ng hatred kasi sa sarili ko. Kaya ako noon palaban ako. Palaban talaga ako. Kaya yung pagiging palaban ko, nagkakaroon ako ng galit sa sarili ko. Doon lalo ako nagiging insecure. Naiisip ko, paano na kaya ang bukas? Wala nang... Pero yun nga, dahil nakapaligid ako sa mga tamang tao. May mga tamang tao kasi nakapaligid sa buhay ko. Hindi ako inayunan. Hindi ako sinusugan ng aking maling ugali o maling pag-iisip. So, natutuwid kasi may mga tamang tao talaga na nakapaligid sa buhay ko nung bata ako. Ganon. Wow. Grabe. Ang tanong, gaano daw ba kayo katagal na wala sa piling ng inyong magulang? Oh, Matagal din? matagal din. Oo, matagal din. Pero nung naalala ko dati kami ni Kina, ewan ko kung nakasama siya noon. Punta kami kila Charina, kila Choliling. Sasama kami doon sa may magsusundo sa amin pupunta ng simbahan sa Taclobo. Kay Pastor Paklib. Mga bata pa lang kami noon. Kaya kami sasama doon kasi may makain doon eh. May pagkain, sasama kami sa children. Oo, kaya sila Charina, buhay pa si Charina noon. Mga bata pa kami. Mga magpipinsan din kami niyan eh. Sila Dispoho. So ngayon, pupunta kami doon, sasama kami doon sa mga prayer meeting nila. Ng pagsama namin, ay doon nakakalibre kami ng pagkain kasi may sundo yun eh. So doon ko na John 3:16 ng bata pa ako noon. Mga 8 years old yata ako, mga 9 yata o 10, ganon. Ang mga time na yun, bago ako nagpunta ng tawag niya ng bakery. Bago ako kinuha sa bakery. Kasi doon ako nakatira sa bakery, doon siya sa kay Auntie Manyang eh. Nagkahiwalay na kayo ng bahay? Nagkahiwalay na kami. Nagkahiwalay na. Paano naging sitwasyon nung nagkahiwalay kayo ng bahay? Paano pang Kita na lang kami sa school. Oo. Sa school na lang kami nagkikita. Nagkukumustahan Kasi kami. high Kumusta school. ka naman? Ganun na Okay lang? oo. Nagkawatak-watak na kami eh. Kanya-kanyang bahay. Kanya-kanya kami. Yung mga maliliit naming kapatid, nandun kay Auntie Siding, ako kay Auntie Manyang, siya sa bakery, sa mga lolo't lola namin. So, lahat nagkakakitaan na lang kami pag merong mga handaan. Kasi, syempre, nandun kami, handaan eh. Ayan daddy ni Marby yan eh, Marby Dispoho. Yan daddy ni Charina, Choliling. Yan ang nagbibigay sa amin ng mga saging noon kasi maraming saging yun eh, no? Oo, pupunta na. Nabuhay lang kami sa saging. May time na naalala ko, nasa loob na kami lahat ng kulambo. Ewan ko kung makaka-relate ang mga nanunood. Dahil sa kahirapan, nasa loob na kami ng kulambo lahat. Aabutan lang kami nung nag-alaga sa amin, yung kasama namin sa bahay, ng tag-iisang saging. So yung saging na yun na yung pampatawid namin. Yun Ng na yung buong gabi. aming hapunan. Tag-isa kami saging magkapatid. Then doon na kami, natutulog na kami. Yun na yung aming hapunan. Minsan nga, hirap pa kaming magkaroon ng lunch. So, ginigitnaan na lang yung lunch at saka dinner. Dahil nga sa sabay na lang. kahirapan. Oo.
Hay nako, mga ka-daily life sharing, makinig po talaga kayo. Matuto tayo paano silang nakatawid. Sabi ni Michael Delfin, grabe po ang pagmamahal ninyo sa kuya ninyo. Sobrang ramdam ko po ang mga pangyayari sa buhay nyo na magkapatid, sadyang hindi kayo pinabayaan at iniwanan ni Lord. Tanungin kita, Kina, nung panahon na magkakahiwalay na kayo ng tirahan, magkahiwalay na kayo ng bahay, ano na yung nararamdaman mo nun? Kasi 'di ba? Sabi mo hindi mo siya iniiwanan, tinutulungan mo siya. Nung magkahiwalay na kayo ng bahay. Ang hirap kasi si Pastor Dong parang baby ko na to eh. Ito yung lagi kong pinapasan, ito yung lagi kong sinasamahan kasi alam ko talaga kung ano yung weakness niya. So nung time na lalo na yung nag-graduate na kami, naiwanan ko na siya kasi kinuha na ako ni Ate Angie. Sabi ni Ate Angie, papag-aralin ako sa Manila, doon ako titira sa bahay nila. Ang sakit sa puso, ang sakit isipin na alam ko maiiwanan ko na si Pastor Dong. So, nung nasa Manila ako, hindi ko alam ang nangyari pala kay Pastor Dong kasi masyadong dependent si Pastor Dong sa akin eh. So hindi ko alam ang buhay pala ni Pastor Dong nung naiwanan ko siya sa Manila, sa probinsya. Dumating pala siya sa point na namalimos siya or nagmakaawat siya doon sa may Dumaguete sa Kapitolyo. Sa bawat tao na dumadaan doon, sabi niya, ampunin niyo po ako, sabing ganun. Nagmamakaawa yung kapatid ko na ampunin siya. Gagawin ko po lahat, tutulong po ako sa bahay niyo. Ampunin niyo lang po ako, may makain lang po ako. Ang nangyari, maraming sarcastic na tao, maraming nagsasabi, pilay ka? Anong magagawa mong tulong sa bahay namin? Ang nangyari doon, sa awa ng Diyos, may isang pamilya na tumanggap sa kanya. True enough, talaga namang tumulong si Pastor Dong. Ang sabi niya sa akin, nag-iigib siya ng tubig. Paano mo ba siya mapag-igib ng tubig sa kalagayan niya? Ang sabi niya, yung isang galon ng parang 1.5 ml ng Coke, nilalagay lang niya dito sa kanyang kamay at habang naglalakad, papunta siya dun sa banga kasi uso pa ang banga. Kailangan niyang punuin ang banga. Yun ang Maraming kapalit. beses balik. Oo, yeah. Ilang beses siyang pabalik-balik, mapuno lang ang banga. Dahil yun ang task niya. Yun ang kabayaran ng pagpapakain kay Pastor Dong. Nung nalaman ko yun, ang sakit sa puso dahil alam niyo po, ako naman lagi sumasagip sa kanya. Ako yung laging nasa likod niya. Pero nung time na yun, wala ako. So, Walang magawa yan. Wala akong magawa. So, iniyak ko na lang. Kaya dun ko nalaman na naghirap pala yung kapatid ko nung wala ako sa tabi niya. Yun ang nangyari. Hindi na ako makapagtanong. Pastor Dong, ano yung naramdaman mo ikaw personal nung kasi sabi niya hindi kayo naghihiwalay, di ba? Dati kayong sobrang dikit sa isa't isa para bang gradual na naghihiwalay na kayo. Elementary, magkasama. High school, magkaiba na ng bahay. Nung magka-college, totally magkalayo na kayo. Nung nawala si Kina, ano yung... So, kailangan kong, nung time na yon kailangan kong tanggapin yun ng katotohanan eh. Yun na kasi ang katotohanan. Realidad na ng buhay yan eh. Kaya nga, ngayon ko lang nakikita yung salitang every little animal, they have the tool to survive, di ba? Bawat animal, maliit o malaki, big and small, they have the tool to survive. So ako naman, di naman, paaka lang naman ang pilay, kamay ko naman na hindi. Isip ko rin naman na hindi. So, kailangan kong i-admit, tanggapin. Mapaaral lang nila ako ng mga technical course nung tiniran ko sa Dumaguete na sabi ko, ako makakuha lang ako ng technical course, okay na sa akin yan. Makatapos lang ako ng electronics, ganun. Kaya IBSAT pa dati, ngayon si VPC na eh. IBSAT pa dati, kaya nag-aral ako dyan ng technical course na 2 years. Doon, ay 1 year yata yun, o 2 years, di ko na maalala. Kulang yung isang box na tissue, gabi. Then, minsan nadadapa ako doon, maglakad ako papunta. Kasi nasa likod lang halos yung
bahay nung tinitiran ko. Pero iikot ako hanggang gate para papasok sa CBPC, lalakarin ko yun. Minsan, pag tag-ulan, nadudulas ako doon. Pero okay lang, laban ng buhay, tuloy ang buhay. Kasi kailangan pero natapos ko yun. Natapos ko yun. Then, nung natapos ko pagkatapos, sa Bisaya pa, nanimpalad ako. Nagbaka sakali ako, pupunta na ako ng Maynila. Papunta na ako kay Maynila. Doon ako sa Punta Santa Ana nakatira. Ayun, mga... Pastor Dong, bago tayo 17. pumunta ng punta. Di ba naranasan yung mamalimos? Naranasan mo rin ba? Kasama ko yan. Kaya nga, kwento mo nga, partner. Naalala ko kasi dati, na-interview si Pastor Dong kay Corina Sanchez, tumawag sa akin to eh. Nako! Dong! Huwag mo naman nagsabihin yung pangalan ko. Oy, nakakahiya talaga. Baka naman sinabi mo pa yung pangalan ko na maliwas tayo sa Luneta. Ay! Ngayon, ikuwento mo yung nakakahiyang kwento. Handa ka na bang magkwento, partner? Kwento ko na. Nandito Okay. na ako eh. Sige, real life, real talk, real people. Nung time na nalaman ko na pastor na pala yung aking Pastor Dong, sabi ko, wow, salamat sa Diyos. At magandang yon, instead na mawalan siya ng pag-asa sa buhay, at least parang mas lalakas siya kasi nasa Panginoon. Then nalaman ko, i-interviewin daw ni Corina Sanchez. Ano na ako nun, partner? College na ako. Medyo sikat-sikat na ako ng konti. Nag-aaral ka na sa Lasal, partner. Hindi, nag-aaral ka ulit. Nag-aaral ako sa Perpetual pa lang. Perpetual? Yung si Ate Angie pa yung Ay. nagpaaral sa akin. So, marami na nakakakilala sa akin. Tapos nalaman ko, sabi, papa-interview daw kay Corina Sanchez. Sabi ko, nako, partner, magpapa-interview. Wag babanggitin yung pangalan ko. Wag. Ayaw kong malaman nila na ganito yung buhay namin. Ganyan. Ayaw ko talaga. Sabi ko, akin na lang yon. Itago ko na lang yun sa sarili ko. Wag na wag. Nadinanas yan. Tapos yun nga, pero nagbago lahat. Kailangan pala talaga tanggapin mo kung Kwento sino mo ka. munang namalimos ka. So, eto Sa na. ganda mong yan, may nagbigay ba naman sa'yo? Eto na nung Nag-aalaga ng kambal yan nung si Mama, sabi ni Mama, kasi nagpunta na si Mama sa Manila eh. So, si Papa na sa Manila na din. So, kami magkapatid, wala na kaming mapuntahan. Siguro, pagod na kami sa kakahanap buhay. So, sabi namin, punta na lang kami dun kay Mama, kay Papa. So, sundan namin. Ito naman si Papa, meron na pala siyang other woman that time. So, imbis na kukup-kupin kami ni Papa, Ayaw niya mabuking. dinala niya kami sa grandstand. Yun. First time ako nakakita ng Manila. First time ko rin nakita yung napakalaking grandstand. Sabi ko, wow, ang ganda mamasyal dito. Hindi pala kami mamamasyal dun, partner. Doon pala kami titira. Pareho na kwento. Doon pala kami matutulog. So, kami, ako, Pastor Dong, Kuya Bong, Danny Boy, tsaka yung kambal, syempre sa awa naman ng Diyos, kahit naman, yung papa namin, ang gwapo. So, ang gwapo ni Pastor Dong, ang gwapo ni Danny Boy, ni Kuya Bong, ni kambal. Magaganda. So, nung nandun kami sa Luneta, Sa sa taas ng grandstand, minsan pag kailangan namin na makain, inaabutan na lang kami ng mga tao kasi sabi narinig ko, naalala ko, sabi ng comment ng isang babae, "Ay, bakit kayo nandito sa Luneta? Ang gaganda nyo, ang gagwapo nyo. Nasaan ang magulang nyo?" Ganon. So No, kami, naawa. dahil bata, hindi namin alam, wala kaming alam. Walang masagot. So yung brother ko, nag-iikot, naghanap sa ng mga pagkain. manggagawa ng Luneta. Oo, naghanap ng pagkain. Kami naman ni Pastor Dong, dahil lagi ako nakaalalay sa kanya. Ako yung binibigyan eh. Ewan ko, cute na cute siguro sila sa akin. O, di ba? Binibigyan ako ng pagkain. Pag nakakuha ako ng pagkain, binibigay ko kay Pastor Dong tsaka sa kambal. Ang masama maliliit pa lang sila, doon, no? ang masama lang doon, bukod doon sa pagkain, ang masama lang doon dahil nandun kami sa taas ng grandstand,
doon kami nakahiga sa grandstand. Hindi namin alam na, syempre, grandstand, marami din mga tao na nandun, na Mga mamasyal. umiihi doon. Sa gabi, yung mga umiihi doon sa dulo ng grandstand, dumadaligdig yun papunta sa amin. Gumagapang yung tubig. Natutulog na kami. Nakikiraan ko saan kumakain. So, nagigising na lang kami noon na basang-basa ng ihi yung mga likod namin. Kasi nga dahil dumadaligdig yung ihi nila papunta doon sa hinihigaan namin. So, nagtagal din kami doon, siguro mga Isang buwan yata. mga one month. Oo. Then nalaman ni Mama na nandun kami, kinuha kami ni Mama. Doon kami tinira sa maliit niyang... San Andres. Oo, San Andres. Sa maliit niyang tinitirahan. So, doon, yun ang buhay grandstand namin. Walang naniniwala, pero Nakaligo ka ba doon? Nakaligo ka din? Ay, minsanan lang siguro. Sa likod ng luneta may fountain. Meron kasi fountain doon kami. Swimming. Akala namin yun na yung pool. Natatawa na lang kayo ngayon. Talaga yun. Hindi ko ma-imagine mga ka-daily life sharing. Yan po ang Luneta Grandstand. Actually, nag-picture kami dyan. Nung in-interview si Pastor Dong dyan, ako talaga naman, si Jed ang ginagawa nila. Na, Jed, ikaw ang gagapang packet pababa. Sabi ni Jed, ganito pala dinaanan ng papa ko. Real life talk, mga ka-daily life sharing. Mukha bang sila'y na malimos? Kayo ang magsasabi. Ang sabi ni Ate Angie Campoy, salamat sa Lord. Iniligtas niya ako sa pagpapalimos. Tawon ang akong mga igsoon. Hindi ko na Niligtas taon ako. Hallelujah. Sa awa ng Diyos, niligtas daw siya. Amen. Naalala ko nanda tayo sa Melbourne, Australia, no? Na dahil sumunod ka sa amin. Pagdating ko, iyak kayo ng iyak na dalawa. Sabi mo sa akin, partner, meron pa pala ako hindi natutuklasan. Ngayon ko lang narinig sinabi ng kapatid ko, alin yun? Nung palang iniwanan niya ako, doon pala siya talaga masyadong nasaktan. Yeah. Doon siya nasaktan. Sinabi niya sa akin, Deng, alam mo nung iniwan mo ako, ang bigat-bigat sa loob, ang bigat sa dibdib. Naghirap ako. Mas lalo siyang naghirap. Kasi nga, alam mo, ako ngayon nakaalalay sa kanya lagi. Oo, kasi hindi ko nakita sarili ko paanong buhayin. Kumbaga yung dependency ko nasa tao na. Nung time na yon. Kaya, kailangan talagang tuklasin. Minsan, mga kaabangers, tama ang Bible eh. Hindi minsan. Tama talaga ang Bible sa Jeremiah 17, verse 5, na parurusaan ko ang taong umaasa sa lakas ng kapwa-tao na may hangganan. Kaya yung pala, yung mga taong may hangganan sa buhay natin, ang mga dependency natin sa tao kaysa Diyos, kaya ang Diyos talaga ayaw niya ang dependency natin sa kapwa-tao na may hangganan. Lakas ng kapwa-taong may hangganan. Gusto niya talaga na ang lahat ng kanyang nilalang, ang dependency niya ay Diyos. Kasi yung mga naghiwalay kaming magkapatid, dinidefine ko talaga ang sarili ko. Di ko alam kung paano ko gawin, timbangin ang buhay ko, ano ang gagawin ko. Kasi yung aking pagsandal sa kapatid ko, na yung tulong ng kapatid ko, yung talagang bihisan ako ng kapatid ko. Alam mo ba, yung lahat ng yun nawala lahat. So, kailangan kong talagang i-define ang sarili ko na kaya ko kahit wala sila. Kaya ko kahit walang katimbang. Yun ang nakakaiyak na time. Kasi sa akin, napakahirap nun. Ganito pa ako. Ang hirap i-define paano tuklasin ang sarili na kaya mo yan kahit wala sila. Yung tamang term, ang bilis sabihin, kaya mo yan kahit wala sila. Pero kung ikaw yung nasa akto na mga pagkakataon na yun, ang hirap po talaga. So, kailangan kong maglakas loob sabihin sa mga tao. Kasi, hindi na raw kaya ng mga, yung tinatawag na sa bakery na ako'y ituloy pang magpaaral. Kasi yung nagpaaral mismo sa akin, namatay na si Lola Miss. Namatay na. So, pagka-graduate ko, sinabihan na ako na hindi ka na namin kayang ituloy pa kung makapag-aral ka, pero pwede ka namang umuwi, hanapin ang sarili mo. Tamang-tama naman, si Kina, papunta na ng Maynila, pag-aaralin na siya ni Ate Angie. So, yun na yun eh. Yun yung definition na yun. Yung high definition na yun, masasabi kong high kasi you need to define who really you are.
sino ka ba talaga, ano ang kakayanan mo, paano ka mabuhay, para maging masustain mo yung sarili mo. Yun yung napunta ako ng Dumaguete. Yun na hinahanap ko yung mga tao. Sige po, patrabahuin nyo lang ako kahit ano gagawin ko. Makapag-aral lang ako ng kahit papano technical course. Yun. Hallelujah. Talagang makikita mo yung consistency ng kanilang kwento. Iniwanan, talagang nagsikhay na malimos at naulit nag-part 2 pala ng pamamalimos si Pastor Dong. Part 1 sa Luneta Grandstand. Part 2 sa Dumaguete Park. Tama po ba yun? Yes. So makikita ninyo mga kaibigan, mga kapatid, talagang ibang klase ang dibdib na meron si Pastor Dong. Di, ang isa pang May dagdag. nagtatanong, may saklay ka na ba nun, aba? Meron na po, meron Napangasawa ko po to, may saklay na to. Kaya nga, Pastor Dong, hawak mo Di ba? ang Kanta. bukas ko. Oo, sa piling mo, ang puso'y laging. Kaya nga yung mga time na yun, mga kabangers, kung kung tutuusin, tama, buti na lang napunta ako sa mga Jimenez family. May isang anak yon. Thank you sa buhay niyo kung nakapanood kayo. Jimenez family yon. Ang anak niya is, pangalan ay Ray Jimenez. Nag-iisa yung anak. So ngayon, makikita nyo na nung nakatira ako doon sa kanila, kailangan kong gawin, magising ng maaga, kailangan kong gawin kasi yung anak nila mapapasok pa, kailangan kong magawa yung dapat gawin bilang taong bahay. So, pagkagabi, mag-aral naman ako sa CBCP. Mag-aaral ako sa IBSAT dati yan eh. So, mag-aaral ako ng aking electronics para tapos uuwi ako ng mga alas 9, maglalakad lang ako niyan, lalakad ako sa likod ng likod ng CBPC. Kasi nandoon yung bahay sa likod na yon. Kaya mga kaabangers, yung malaking naitulong sa akin, napunta ako sa mga tamang tao. Hindi po sa maling tao. Hallelujah! Pastor Dong! Balik tayo kay partner! Partner, ba't mo iniwanan ang asawa ko? Ate Angie, salamat, tinulungan mo. Kwento mo nga yan, partner, paano kayo nagtulungan magkakapatid? Okay, nung nakatapos ako ng high school, sabi ni ate, kasi si ate nakapangasawa ng seaman. So, siya yung unang mas nakaangat sa amin. So, ang kagandahan lang sa amin is, kahit ganito yung buhay namin, may puso kami na tumulong sa bawat isa sa amin. Wow. So, nung time na yon, sabi ni Ate Angie, punta ka na dito, papag-aralin kita. So, malapit lang naman yung perpetual health. Pinag-aral niya ako ng 2 years course, secretarial. So, doon na ako nag-college. Then, pagkatapos ko namang nakapag-aral, yun, nakapag-asawa na ako. Tapos, pinag-aral ka, nagpa-aral ka rin. Oo, nung pagkatapos ko nakapag-aral, ang sumunod ko namang tinulungan is yung Kapatid. mga kapatid ko, si Lotlot, si Ime, then si Tunet. Si Tunet naman, tumulong naman dun sa Kambal, tumulong naman dun sa Wow. iba ko pang mga kapatid. So parang connect. Tulong-tulong lang. Hanggang sa lahat kami pare-parehong May narating. may narating. Yung mga kapatid ko namang lalaki, si Danny Boy, si Kuya Bong, hindi man sila masasabi na nabigyan ng magandang pag-aaral, pero at least kahit konting tulong, na naaabutan naman namin nung kami ay nagkaroon na. Wow. 8 magkakapatid sa tunay at 5 sa kabila, mga ka-daily life sharing. So, 8 plus 5, 13. Yeah. Isipin mong mabuti, yung 8, hindi na nga alam paano bubuhay, naka-plus 5 pa. Kaya kayong mga tatay, mag-isip-isip naman din po. Ang resulta ng kasalanan ay ang mga anak ang naaapektuhan. At nakita natin, sa gitna naman ng kanilang buhay, hindi nila nakalimutang tulungan ng isa't isa. Salamat kay Kina, sa aking partner. Talagang maraming beses ko na itong naririnig.
Pero yung puso ko basag na basag pa rin. At lalo akong, hindi ko alam, lalo akong nai-inlove sa asawa ko. Lalo kong ibinibigay yung aking dapat na maibigay na paglilingkod. Dahil nga, he deserves the best love. He deserves the best care. Amen po ba? Partner! So, nakita ko na napaka-pure ng puso mo. Hindi ka ba nagtanim ng galit sa magulang mo sa gitna nung salimuot ng na pinag-iwanan sa inyo? Hindi naman siguro, pero marami lang akong tanong. Yun lang. Nagtanong lang ako sa puso ko, bakit kami nagkaganon? Anong kulang? Bakit sila nagkahiwalay? Marami lang tanong kasi bata pa kami. So, yun. Pero nung Ganun lumalaki na kami, doon namin naunawaan na siguro hindi sila compatible na nagkaroon ng, dahil nga nagkalayo sila. So, siguro nagkaroon ng kaguluhan sa panahon na yun. Sabi ni Pastor Samuel Siruela, ang dami nating reklamo sa buhay. Sisisihin pa ang Diyos? Wala pala sa katiting ang hirap na dinanas natin kung titignan natin ang buhay ni Pastor Dong. Sorry Lord sa pagrereklamo. Nako mga kaibigan, mga kapatid, kakaiba ang kwento pero makikita natin God answered prayer. Amen. Amen. Si Pastor Dong ay nung nakakilala sa Panginoon, gano'n naman ang init, ang malasakit niya, nasasabi niya, Lord, iligtas mo ang aking pamilya. Tama sinasabi ng Biblia, isa lang sa sambahayan ang makakilala kay Kristo Jesus. Ang sambahayang ito ay kanyang ililigtas. Amen. Amen po ba? Kaya ang tagal naming ipinanalangin ng aking partner. Siguro may 20 years. Yeah. Ilang taon po kayong nakapagtrabaho sa ibang bansa? 2003. 2003. Oh. Wow, 23 years. Partner, ang tagal. 2003, nasa Abu Dhabi na ako. Oh, what makes you decide to work outside of the country? Dahil, syempre, unang-una, dahil sa kahirapan, I'm already married that time to Edwin Bayona. And then, mayaman naman yung family ng mister ko. Kaya nga lang, nakita ko, ayoko mag-depend. Ayoko mag-depend sa in-laws ko. So, nag-decide ako na mag-abroad. Dati akong ka-office mate na nasa Abu Dhabi na. So, sabi ko sa kanya, uy, ipasok mo naman ako dyan. At tama-tama, sabi niya, may employer na uuwi ng Pilipinas, naghahanap ng secretary. So sabi ko naman, sige, puntahan ko, saan yan? Sabi niya, nasa Malate. So pagpunta ko doon, batang-bata pa ako siguro mga 35, mga ganun. So pumunta ako doon sa Malate, nakita ko nga yung employer. Mga siguro 40 plus, ang dami namin, ang haba ng pila. So, sa awa naman ng Diyos, sa 40 plus, nakasali ako doon sa 20. Doon sa 20, naging 15, naging 10, naging 5, tapos nakuha na ako, praise the Lord. So, ako yung nakuha, then hindi ko naman alam na ora-orada palang papaalisin. So, hindi pa ako ready, pero kailangan. So, umalis ako kaagad. After 2 weeks na na-interview ako at nakuha ko, yun yung time na nagpunta na ako ng Abu Dhabi. Wow. Yeah. Hallelujah. At ilang taon po kayong nagtrabaho sa Abu Dhabi? From my first job, lumipat pa ako ng isa, naka 3.5 years ako. Then, ang last job ko is yung Gulf International Bank. Almost 18 years po ako doon na nagtrabaho. Wow, ang tagal. Yeah, that is my last employer. Nako. Partner, kwento mo nga nung pinuntahan ka namin sa Abu Dhabi. Gusto ko lang pong malaman ng lahat na hindi pa ako Christian noon. Etong si Pastor Dong at saka si Pastora May, lagi sila nagsasabi, partner,
Kina, pupunta kami dyan sa Abu Dhabi. Sabi ko naman, ay, wag na kayo pumunta dito. Ano dito? Bawal dito. Kasi nga, ayaw ko na mapuntahan kami. Ayaw ko, denial pa ako dati. Ayaw ko pa. Hindi pa naman ako Christian dati. Tapos sabi niya, hindi, punta kami, hanapan mo kami dyan. Sabi ko, wala nga. Sabi ko, mahirap nga dito. Pero alam niyo po, talagang will ng God talaga. Amen. Talagang nakarating sila doon. Tapos nung time na nandun na sila, sabi ko na, wala na Lord, talagang will mo na to. Surrender na ako. Talagang inabot na ako hanggang Abu Dhabi. Kasi dati-dati, pag nagbabakasyon ako sa Pilipinas, hi and hello lang. Nagpapakita ako sa kanila, pero pabalik na ulit ako ng Abu Dhabi. So, hindi ako nagpapasakop sa kanila. Talagang bigla na lang ako tumatakas. Pero nagulat ako, biglang sumunod sila sa Abu Dhabi. So, sabi ko, wala na, surrender na ako, Lord. Siguro ito na yung will mo na dapat, na talaga kami. I-surrender na namin yung sarili namin sa'yo. Kaya yun. Mga ka-daily life sharing, yan ang sinasabing faith with action is alive. Yeah. But faith without action is dead. At lagi nating tatandaan, sa bawat paghakbang, there is a price to pay. But it's worth it. Amen po ba? Amen. At ang saya naman namin pagdating namin ng Abu Dhabi dahil in-invite kami ng All for Christ Church through Pastor Willie Ricafrente. Hello kay Pastor Benedict. Nandito siya, nanonood. In-invite nila kami, anniversary ng church. At sabi namin sa hipag ko, sumama ka. Kasama si Rosalinda Campoy. Talaga naman, nung nakita nila kami, di ba sabi, wag, wala naman choice. Kasi ang laki talaga ng puso nito. Pagdating namin sa aming hotel, puno na kami ng pagkain. At hindi lang yon, sinamahan nila kami sa bawat ginagawa namin. And true enough, the power of the Holy Spirit touched them. Hallelujah. At nung narinig niya na yung kapatid niya, for the first time mong nakita yung kapatid mo, Oo. anong reaction mo, partner? First time ko siya nakita dahil in-invite sila ng ACCI. So, first time din namin nakapunta sa ACCI. Siguro hinipo ako ng Diyos dahil first time kong narinig at nakita yung kapatid ko na si Pastor Dong na dati kong inaalagaan, dati kong pinapasan, na nandun na siya sa palpito, nandun siya sa harapan, nagpipreach about Lord. So, parang dinurog ang puso ko, lalo na nung kumanta siya ng praising song. Nakita ko ang mga tao na talagang umiiyak. Nakita ko ang mga tao na parang nakita ko na nagbabalik loob sa Diyos. Nakikita ko ang mga tao na na-touch sa buhay, sa kalagayan ni Pastor Dong. So, sa isip ko, sino ako na ako yung kapatid, ako pa yung hindi naniniwala. So, doon parang naramdaman ko na hinipo ako ng Diyos na it's about time na imulat ko na yung mga mata ko at wag na akong tago ng tago. Kaya dun ko nakita si Pastor Dong talaga. Amen. Hallelujah. Hawak mo ang bukas ko, mga ka-daily life sharing. Kasama niya si Rosalinda no naakay namin. Nako, at pangalawang balik namin, inalagaan namin sila, itinanim namin sila sa All for Christ Church. At pagbalik namin, mga kaibigan, nagpa-water baptize na sila. Yes, yeah. Salamat sa All for Christ Church, one big family na in-accommodate nila kami. Yan, ako ang nag-baptize sa kanila. Kay Anakina at kay Rose, kasama ng iba pang mga nagpa-baptize sa Abu Dhabi. Wow! Ang saya-saya. Grabe ang ginawa ng Panginoon. It's worth it. Partner, kwento mo yung water baptism. Oo. Yan, kwento mo. Dahil nga nasaksihan ko yung presensya ng Diyos, dahil nasaksihan ko yung kabutihan ng Diyos sa buhay ni Pastor Dong at ni Pastora May, kami ng kapatid ko na si Rose, nag-decide kami na magpa-water baptism sa ACCI. Yan ang araw ng aming water baptism. That was October 15, 2023.
So, salamat sa Diyos dahil talagang siya ang may gawa nito. Sumusunod kami sa kagustuhan ng Diyos. We surrender everything to God. So, salamat sa ACCI na kumupkup sa amin kay Pastor Papi, Rica Frente, kay Pastora Sheila. Thank you so much. Kay Pastor Benjo, Pastora Shane, thank you. Sa aming pastors, leaders, sa aming pastor leader, kay Pastor Ian, Pastora Milen, na walang sawang mag-pray para sa amin, mag-guide sa amin. At ang natutunan ko talaga nung nasa ACCI kami, na lumalakad na kami patungo sa kagustuhan ng Diyos, na ang sabi nga, ang naalala namin is always read your Bible. Matuto kami na mag-obey kay Lord. Yun, at lagi naming iisipin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Laging ang guidance ng ACCI, pastors and leaders and members, talagang nakatuon sila sa amin ni Rose. Kaya salamat po. Salamat ACCI family. Amen. Sabi ni Papi Pogi, we will miss you, anak, in Abu Dhabi. Continue to seek and serve our living and loving and holy God. We love you, Pastor Papi Willie and Mami Shi. Hallelujah. Sabi ni Pastor Mega Bawa, as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ni Marco, napakabuti ng Panginoon. Really blessed na maging parte ng buhay mo, Tita Ina. Amen. Partner, nabanggit mo kanina yung last work mo itong sa Gulf International Bank. Ba't mo nasabing last work? Oo. Gusto ko lang sabihin sa lahat na for my almost 18 years with Gulf International Bank, it's time to say goodbye. So, nagpaalam na ako. My boss talked to me and told me that the bank industry has changed. So, the banks is now focusing on what they call localization. So, I have to leave my job and I have to give my position, my work to a local employee. So, how I felt? Syempre, I felt sad. I felt shocked. I felt heartbroken by what happened. Because in my almost 18 years with the bank, ito na yung buhay ko. Buhay ko na yung trabaho ko. Mahal ko ang trabaho ko. But thanks God kung tatanungin nyo what are the blessings I received from my company. Ito yung because of GIB, I was able to travel many countries. Hindi ko ipagkakaila yan. And because of GIB, I was able to send my daughters to a good school. And my also eldest daughter, I was able to send her to study abroad. At syempre, because of GIB, I was able to help Mama. I was able to bring Mama to United Arab Emirates. At syempre, natulungan ko rin ng mga kapatid ko, si Ime, si Lotlot, ang mga pamangkin ko, si Bea, si Emil, si Bomi, na makapunta sa Abu Dhabi. So, with God's grace, nakapagtrabaho na po sila ngayon sa UAE. And higit sa lahat, ang blessing na binigay sa akin ni Lord is to binigyan ako ng kakayahan to support my mother, to support Mama sa mga pangangailangan niya. Kaya praise the Lord. Hallelujah, mga ka-daily life sharing. Talagang ang isang taong may gintong puso, hindi nagiging tanso. At hindi nagiging plastic. Pag ikaw ay ginto, ginto ka. At ang isang taong green ay mapagbigay. Ang hipag kong ito, napaka-selfless po niya. Kaya, partner, maliban dyan sa answered prayer na ginawa ng Panginoon sa buhay mo, ano pa ang masasabi mong, praise the Lord! Glory to God! Glory to God, glory to God, glory to God. Nung last day ko ng work, before that, na mag-last day ako ng work, sabi ng boss ko, hindi nila ako pinapaalis
but because of central bank's directive, kailangan ng lisanin, kailangan ng alisin ako dun sa trabaho ko dahil ibibigay na yun sa local employee. Then, one day, sabi ng boss ko, aside from my gratuity na ma-receive ko, sabi ng boss ko, what else do you need? So, sabi ko sa boss ko, honestly, I have a lot of questions. Sabi ko, unang-una sa Lord, because I'm not ready yet to lose my job. Kasi meron pa akong mga gustong tulungan. But then, lalong-lalo na, I really wanted to have my own house. Meron man kaming bahay sa biyanan ko, pero gusto ko talaga may sarili akong bahay. So, I told my boss, I dream of owning, I dream of having my own house. But, how will I do that now? Sabi kong ganon. I don't have a job anymore. So, sabi ng boss ko, nakikinig siya sa akin sa mga sinasabi ko, and hindi ko alam na kinausap na pala niya yung HR namin. And that day na magpapaalam na ako, meron na akong farewell party. Alam na ng boss kung ano yung nasa puso ko. Nung nasa farewell party na, nung time na paalis na ako ng office, bigla niya akong tinawag. Sabi niya bigla sa akin, you wanted to have your own house. Now, I want to tell you, that is now granted. So, praise the Lord. Hindi lang bahay ang ibinigay sa akin ng Diyos. Hindi lang siya bahay, kundi it is more than enough to buy a house and lot. Praise the Lord. Talagang napakabuti ng Diyos. Binigay niya sa akin ito. Hindi lang naman ito. Binigyan pa ako ng travel, going to Vietnam. Kaya ako nakapag-Vietnam. Binigay ng Diyos sa akin ng sobra-sobra through GIB. Kaya sabi ko, praise the Lord, praise the Lord. Hindi niya talaga binigo ang dasal ko na from the time na tumapak ako sa UAE, wala akong dinasal, kundi, Lord, gusto kong magkabahay, Lord. Pero hindi yun tinupad ni Lord ura-urada. Hindi yun binigay sa akin ni Lord ura-urada. Binigay niya sa akin up to the last minute na umalis ako sa GIB. Kaya, salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos sa grasya. Maraming salamat sa Diyos sa grasya. Amen. At hindi lang yon, may isang favor blessing Yes. pa. Yeah. Dahil nasa Canada ang kanyang panganay na anak. Yes. At ang sabi nga, kung may pintuan na nagsara, may isang pintuan pa na magbubukas para sa'yo. Wow. That time na umalis ako at nagbabay na ako sa GIB, pagdating ko sa bahay, isang email ang na-receive ko at nagsabi, visa approved! So, pati yung aking Canada is approved na. Kaya, praise the Lord. Answered prayers po talaga. Answered prayers. Na ang sabi ng anak ko, Mama, i-a-apply kita ng visa for Canada, but please just wait, have patience, because 1 year or 2 years pa siguro ito ma-approve. Pero praise the Lord, in 2 months time, na-approve po yung visa ko sa Canada. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Sabi ni Marby, wow, God really overgives. He gives more than we ask. Pastor Dong, awitan natin si Lord. Hawak mo ang bukas ko. Hallelujah. Hawak mo ang bukas ko. Sa piling mo, ang puso'y laging kontento. Iwanan mo ng sanlibutan. Habang buhay, hindi mo ko iiwan. Hawak mo ang bukas ko. Sa piling mo, ang puso'y laging kontento. Iwanan
ako. Amen. Sa mahabagin mong trono, isisigaw ko kadakilaan mo. Dahil sa'yo lumaya ako. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ko iiwan. Mga ka-daily life sharing, narinig natin ang kwento ni Pastor Dong. Ang kwento ni Kina. Amen. Marami sa atin ang umiiyak. Hindi na umiiyak dahil sa kalungkutan na naiwanan sila ng magulang. Ngayon tayo'y umiiyak sa kagalakan dahil answered prayer ang mga lingkod ng Diyos. Gusto kong sabihin sa inyong lahat, hindi narorong address ang reward. Kung sino ang nagtanim, siya ang aani. Amen. Kung sino ang nagbigay, siya ang tatanggap. At kung sino man ang yumakap, siya ang tunay na pinagpapala. Mga kaibigan, mga kapatid, tuwing narinig ko ang kwento nila, lagi ko nasabi, Lord, salamat. Hindi ko na-miss ang opportunity na to. Hindi ko na-miss ang pagkakataong masaksihan ang kamangha-mangha mong ginawa sa buhay ni Pastor Dong. Ngayong Sunday, kami pong mag-asawa ay ma-ordain as an apostle. Alalahanin niyo po kami sa inyong mga panalangin. Tunay na ito yung ginagawa ng Panginoon. From favor to favor. Ito yung ginagawa ng Diyos sa buhay ni Pastor Dong. Sabi ko, dati nung nandun kami sa Ethiopia, mag-ina, Lord, what's next? Ito na ang mga next. Yung mga pinapanalangin namin, kasama na namin naglilingkod, umuupo sa daily life sharing, naglilingkod sa Panginoon sa iba-ibang dako. Inabot na ng Diyos. Ang sabi ng salita niya, isa lang sa sambahan niya ng makakilala sa Panginoon. Ito ay kanyang ililigtas. Salamat sa mga partners natin sa ministry. Salamat All for Christ Church diyan Yes, sa salamat po. UAE. Papi Pogi, Hallelujah! Salamat ng marami. Sabi ni Bishop Joey Lapitan, grabe talaga si Lord. Amen! What a beautiful testimony. At hindi yan nagtatapos dito. May part 2 pa tayo. Amen po ba? Bukas ng umaga, flight namin papuntang Singapore. Diretso kami ng Batam, Indonesia. Please remember us in your prayers para ngayong Sunday. Tatanggap kami ng panibagong antas ng paglilingkod. Hindi naman ito yung titulo. Ito naman yung inilagay ng Panginoon sa buhay namin mag-asawa noon pa man. At ito ay pinapapagtibay ng mga taong nakasaksi ng kanyang ginagawa sa mga buhay namin. Sama niyo sa panalangin, more than 30 kami ng mga pastors and leaders from the Philippines na maglalakbay bukas at sa Sabado. Kaya mga kaibigan, sama-sama tayo sa kanyang ginagawa. Amen po ba? Pastor Dong, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po, wala pong buhay na nagsumuko sa iyong buhay, Panginoong Isus. Walang buhay na sumuko na di mo itinaas. Lahat ng mga nagpapakumbaba na tumawag sa pangalan mo ay iyong iniligtas. Lahat ng nanalig sa iyo, Panginoon, ay hindi mo ipinapahiya. Kaya, Lord, aming patuloy na inilalagak sa iyo ang aming buhay. Patuloy na ipinagkakatiwala sa iyo ang aming buhay. Pagkat in you we live, in you we breathe, and in you our all things. Lord, continue, Father God, to fill us with your mighty presence. And bless all those who blessed us, Lord. Pagpalain mo ang mga taong nagpala sa amin. Mga tamang taong nilagay mo sa paligid namin. Mga taong iyong itinalaga para maging pagpapala sa lahat ng bansa-bansa. Salamat, Lord, sa pagpapala mo sa buhay ng mga tao.
Salamat, Lord, kahit sa gitna ng kagipitan, andoon ka pa rin sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord, sa katiwasayan, sa kapayapaan. Oh, salamat, Lord, sa gitna ng kaguluhan, naroon ang iyong kapayapaan. Oh God, pagpalain mo ang lahat ng nakikinig, nanonood. At lahat din ng aming mga kababayan, pagpalain mo, Lord. Sa pangalan ni Jesus na walang imposible sa mga nananalig at nagtitiwala sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Purihin ka, Amang nasa langit. Purihin ka, O God, Holy Spirit, sa buhay ng Panginoong Jesus na pumapaloob ang iyong mga galaw at nadidisplay ang puso ng Amang nasa langit. Dahil sa buhay ng anak na si Kristo Jesus. Salamat, O God, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Salamat mga ka-daily life sharing. Hallelujah. Daily life sharing. Real life, real talk, real people. Amen. I-replay natin ito. I-share natin. Maraming buhay ang pagpapalain ng Panginoon. Maraming salamat, partner. Thank you. God bless us all.